Blood is thicker than water. Ang lihim ng magkapatid, Pangulong Bongbong Marcos at Imee Marcos. Ano nga ba ang nangyayari talaga sa kanila? Ito ba ay totoong away o may mas malalim na galaw? Tanong sa presidential sister kung kasali pa rin ba siya sa mga pambato ng administrasyon. Ito'y matapos na hindi siya muling banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa endorsement speech sa campaign rally sa Laguna noong Sabado. Hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong, hindi naman kami nag-uusap. Nilinaw naman ni Senator Imee na hindi siya opisyal na kumalas sa alyansa slate. No action taken. But the reality is, kung maaalala nyo, mulat sa poll, sinabi ko naman na independent ako. Ang pagkakasabi lang po sa atin ay maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod ng mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talagang sabihin dito. Nagkaroon na po ba ng pagkakataon na magkausap sina Senator Imee and PBBM? Ayon din po kay Senator Imee ay hindi pa po siya nakikipag-usap ni Pangulo. So as of the moment, as of this time, as we speak, wala pa po tayong alam na nakapag-usap na po sila. Simula pa noon, kung may isang pamilya sa Pilipinas na marunong maglaro ng chess sa mundo ng politika, ito'y walang iba kundi ang mga Marcos. Sila hindi basta-basta, hindi lang sila matalino, sila ay estratehista. At ang bawat galaw nila, kahit parang magkaaway, ay tila bahagi ng mas malaking plano. Pero bakit tila may lamat ngayon sa samahan ng magkapatid? Sa rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas, isa-isang ipinakilala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga kandidato, ang kanilang senatorial lineup. Puro palakpakan, puro ngiti. Pero may isang pangalan na hindi binanggit, Senator Imee Marcos. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Nag-ikot si Imee, kumakampanya, walang bayad ng paglayo. Nilinaw pa niyang hindi siya kumakala sa alyansa. Pero sa kabila ng kanyang payag, tahimik ang palasyo. Walang kumpirmasyon, walang pagsang-ayon, walang endorso mula sa sariling kapatid. Bakit? Ayon kay Yusek Claire Castro, hindi pa raw nag-usap ang magkapatid. Isang simple pero malalim na payag dahil hindi mo kailangan ng palitan ng salita para maintindihan na may tensyon. Pero tensyon does not always mean away. Sometimes it means distraction or worse, deception. Marami ang nagtatanong, away ba ito? Bangayan ba ito ng magkapatid? Pero teka lang, simula pa noon hindi ba't may pattern na ito? Remember, Marcos Sr. Tahimik sa labas pero sa loob, calculating, hindi nagpapadala sa emosyon, laging may diskarte. Therefore, paano kung parte ito ng plano? Paano kung ang hindi pag-endorso ay hindi rejection, kundi distraction? Paano kung ito'y diversion para sa isang mas malaking galaw? Paano kung habang tayong lahat ay nakatutok sa tila hindi pagkakaunawaan, sila ay naglalatag na mas mataas na piyesa sa politika? Blood is thicker than water. Hindi lang ito isang kasabihan. Para sa mga Marcos, ito ang DNA ng kanilang legasiya. You may disagree with their politics, but you cannot deny. Sila ang isa sa pinakamatalino at matatag na political clan sa bansa. Ngayon, habang hindi pa rin binabanggit si Imee sa mga susunod na rally, habang tila lumalayo ang palasyo, pero habang patuloy pa rin ang pag-ikot ni Senadora, habang nanatili siyang aktibo sa alyansa, habang walang malinaw na hiwalayan, dapat mong tanungin ang sarili mo, ito'y ba'y totoong pagkakalamat? O bahagi ng isang script na matagal nang isinulat at ngayon lang natin nauunawaan? Ang tanong ngayon, hindi na lang kung mahidwaan ba,
kundi sa anong bahagi ng laro tayo nahulog bilang mga tagamasid, botante at mamamayan. Dahil habang nag-aabang tayo ng drama, baka sila'y patuloy na nagtatrabaho sa endgame. At gaya ng isang chess master, ang tunay na galaw ay hindi nakikita sa unang tingin, kundi sa huli ng laban. Ang tanong, totoo ba ito? Have mercy, O God. Genesis 4 verse 9. Tinanong ng Panginoon si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, ewan ko, ako ba ang tagapagbantay sa aking kapatid? Mula sa pasimula ng kasaysayan ng tao, nakita na natin ang tensyon sa pagitan ng magkakapatid. Gayon din sa unang magkapatid na si Cain at Abel. Pero ang ating Panginoon Jesus na ating tagapagligtas ay nagturo ng ibang daan. Ang daan ng pagmamahalan, pag-aaruga at pagkakaisa. Sa gitna ng isyu sa pagitan ni BBBM at Senator Amy Marcos, ang tanong ng ating Panginoon Diyos ay umaalingaw-ngaw. Nasaan ang kapatid mo? Hindi ito tanong ng impormasyon, kundi tanong ng pananagutan. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tagapagbantay ng isa't isa, hindi para husgahan, kundi upang alalayan. Ang dugo ay makapal, ngunit ang dugo ng ating Panginoon Kristo ay may kapangyarihan. Ito ang dugo na bumubuklod sa atin sa isang pamilya ng pananampalataya. Therefore, kung may hindi pagkakaunawaan man sa pagitan ng magkapatid, hindi natin ito dapat gamiting chismis, kundi ipanalangin natin. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin. O aming Panginoon Diyos, turuan niyo po kaming maging mapagmahal gaya ng pagmamahal mo sa amin. Sa gitna ng mga tensyon, paalalahanan mo po kami na kami ay tagapagbantay ng isa't isa. Ibalik niyo po sa amin ang pagkakaisa sa mga pamilyang mahidwaan, lalo na ang may hawak ng kapangyarihan, lalo na sa mga taong nasa katungkulan. At pakalinisin niyo po kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at tulungan niyo po kami at turuan niyo po kami na maging mapagmahal sa aming kapwa at sa aming mga kapatid. Dahil ang aming tunay na kapatid ay ang aming mga kapitbahay, ang aming kapwa-tao, ang aming kapwa mamamayang Pilipino. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong pagmamahal sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.